wala ito na. But the fruit of the Spirit, igsoon, matutali, should abide sa ato. Kanunay na kanato na Diyos. Okay, so doon ay muna itawag na enduring fruit o pagkaman ang buot pasabot nila na ang buot pasabot nila transformative. Adunay transformation na hinahitabo. Mga kaisunan, kung walay transformation may tabo sa itong kinabuhi, kining love, joy, peace, patience, kindness, goodness, long suffering, di gini mo lahutay sa itong kinabuhi. Di ba? Kung walay transformation sa itong kinabuhi, sa ibig pasabot sa transformation, walay pagkabago sa itong kinabuhi, dili gini magpuyo sa itong kinabuhi. Kining tinud-anay nga gugma, tinud-anay nga kalipay, tinud-anay nga pag-control sa atong kinabuhi kung wala ma-transform ang atong kinabuhi. So kining simbahan na nagwali sa gitawag natin transformation. Actually, nag-involve ko sa community muna i-characterize as transformational ministry. Nata nag-reach out ka sa ministry aron mag-transform. Kung nagtinguha ka nga ma-transform ang barangay, ma-transform ang community. Pero ang prime requirements mga kaisunan is dapat ang namuyo ma-transform. Kung tanaw na to ang mission sa Kamakot, no? Reaching the community and then making the community into a transformed community. Muna vision sa Kamakot. Muna vision na to. So muna ang vision sa church na dapat kining lugar sa Langilan adunay transformation. Kung na-transform, nabago ang kinabuhi, nabago ang barangay, nagpasabot, nabago po ang mga requirements. So salamat, ganyan na siguro ito bago ang Langilan. So na-transform. Ang transformation refers to the process of spiritual growth and transformation that leads to enduring fruit. Wow! Kung na ka na, when you are transformed, ang spirit, bunga sa spirito, anaagyo sa tuwang kinabuhi. Kumusta, mga kaisunan? Okay, mga tutal sa gitawag na itong adunay gitawag na eternal significance. Kining tanan, mga kaisunan, nag-mention ta about joy, nag-mention ta love, nag-mention ta peace, nag-mention ta self-control, tungod aduna kini connection sa gitawag natong eternidad. There is a eternal significance. This is actually highlighted the eternal impact of bearing fruit that glorifies God. May maya ang atong Diyos kung ang gugma mo abay di at ako ang kinabuhi. May maya ang Diyos nato kung anang kalinaw, anang self-control, anang the fruit of the Spirit, kung mo abay na di at ato, magpabilin ka na sa ato, then makarakterize ta